Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Texas, Amerika, may isang space rocket na sumabog. Ano kaya naging sanhi ng rocket explosion na ito? Abot langit ang pagkamangha ng mga residente ng Turks and Caicos Island sa Caribbean sa kanilang nasaksihan. Tila mga bulalakaw na bumubulusok sa kalangitan. Namataan din ito sa kabisera ng bansang Haiti sa Port-au-Prince. Pero hindi pala ito mga bulalakaw, kundi debris ng isang sumabog na space rocket. Ilang minuto kasi bago ito nasaksihan. 3, 2, 1. Nilaunch sa Texas, Amerika ang prototype ng Starship rocket ng SpaceX. We're looking good for that so far. Some great views there. Pero mahigit 8 minuto lang makalipas itong mag-lift off, nawalan na raw ng contact sa rocket ang SpaceX Mission Control. We did lose all communications with the ship. That is essentially telling us that we had an anomaly with that upper stage. Bakit nga ba ito nag-explode? Kuya Kim, ano na? Ang SpaceX Starship, isang makabagong spacecraft na binubuo ng SpaceX. Isang privately funded rocket manufacturer at transport services company na tinatag ni Elon Musk. Ang rocket na sumabog noong January 16, isa lamang prototype para sa kanilang test launch. Sa isang post, nilahap ni Musk na ayon sa sinagawang preliminary assessment, napag-alaman na merong internal leak ng liquid oxygen fuel na siyang rason para sa pagsabog ng rocket. Ang naturang rocket explosion naman, naging sanhi para ang ilang mga flights sa Gulf of Mexico, magre-route para maiwasan ang mga bumagsak na rocket debris. Ang US Federal Aviation Administration naman, nagsagawa ng investigasyon para ma-check kung may debris na bumagsak sa mga populated area o sa labas ng hazard zone. Pero alam niyo ba kung ano ang tinuturing na isa sa pinakamalaking rocket disaster sa kasaysayan? Noong January 28, 1986, nilaunch ang Space Shuttle Challenger. Lula ng 7 crew member na nakatakdasa ng ma-deploy ng isang commercial communication satellite at pag-aralan ng Halley's Comet. Pero 73 seconds lang mula nang ito i-launch, ang Space Shuttle Challenger biglang sumabog. Ang naging sanhi, ang failure ng O-ring seals ng rocket. Namatay ang lahat ng sakay ng Space Shuttle Challenger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Peru sa South America, nahukay daw ang fossil ng pinaniniwalaang ninuno ng isa sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa ating karagatan, ang Great White Shark. Gaano na kaya katanda ang shark fossil na ito? Ito ang isa sa pinakabagong discovery na nahukay ng mga paleontologists sa Pisco Basin sa Peru. Fossil ng isang Cosmopolitus hastalis na isang klase ng pating na tinatayang 9 million years na tanda. Extinct na mga pating na ito pero ang kanilang mga ngipin doon noon maaaring humaban hanggang 8.9 centimeters. Habang ang mga adult Cosmopolitus hastalis naman maaaring umabot ng halos 7 meters ang haba. At alam niyo ba ang naturang pating na ito, pinaniniwala ang ancestor o ninuno ng isa sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa karagatan ngayon. Ang Great White Shark. Gaya ng mga Great White, ang mga Cosmopolitus hastalis, predator din. Ang paborito nga raw nilang pagdiskitahang prey, ang mga sardinas sa Southern Pacific Ocean kung saan sila naninirahan. Pero hindi pa pala ito ang pinakamalaking isdang nabuhay sa ating planeta. Alam niyo ba kung anong isda ito? Kuya Kim, ano na? Ang megalodon o Otodus megalodon ang pinakamalaking isdang nabuhay sa kasaysayan. Maaari silang humaba ng 15 hanggang 18 meters o 3 beses na mas malaki kumpara sa mga great white sharks. Dahil wala mga bones o buto ang mga pating, karamihan sa mga alam natin tungkol sa dambuhalang isdang ito ay mula sa mga naglalaki nitong fossil teeth. Gaya nitong mga hawak ko na kasama sa aking fossil collection. Ito po ay nasa mga 5 inches, ito naman ay nasa mga 4.5 inches ang haba. Ang pinakamahabang fossil teeth naman ng megalodon may habang 7.48 inches. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nitong weekend sa pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu, hindi lang libo-libo mga deboto at turista ang dumagsa para magsaya. Libo-libo yung mga kandila ang naipon sa isa sa pinakasikat na atraksyon sa probinsya. Para saan kaya ito? Ilang araw matapos ang pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu, itong eksenang tumambad sa mga bumisita sa Magellan's Cross. Libo-libong makukulay na kandila na naipon sa loob nito. Ang mga kandila alay doon ng mga deboto sa Batang Jesus. Bawat kulay ng kandila may sinisimbolo. Yellow is good health, yung green is success, yung pink is love. Pero karamihan po is red po talaga sir kasi ang red, simbolo po ni Senior Santo Niño tsaka for love. Sa health ko, kasakit ako tapos ngayon okay na ako. Ayon sa pamunuan ng Basilica del Santo Niño na siyang nangangasiwa sa Magellan's Cross, matagal na raw nakagawian ng mga deboto na mag-iwan dito ng kandila tuwing kapistahan ng Batang Jesus. Sa halip daw kasi na magsindi ng kandila sa Basilica mismo, iniwan na lamang ng mga deboto ang kandila sa Magellan's Cross para makaiwas sa sunog. Ang mga kandila, kinokolekta ng mga kawani ng Basilica para ito'y tunawin at ibenta. At ang makakalap na pondo, malaking tulong daw sa mga scholar ng kanilang foundation. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga kandila? Kuya Kim, ano na? Ang mga kandila, nagbibigay liwanag na mahigit 5,000 taon ang nakakaraan. Ang mga pinakaunang kandila gawa sa Nirodium papyrus na paulit-ulit na nilulubog sa talo o animal fat at beeswax. Mga ancient Romans sa kinikredit o pinaniniwalaang nag-imbento sa mga ito. Pero may ilang ebidensya na gumagamit na rin noon ng wick candles sa mga ancient Egyptians, Japanese, pati na Chinese. Pero alam niyo ba na ang kandila hindi lang nagsisilbing liwanag doon? Noong mga panahon kasi na hindi pa uso mga orasan, ang mga kandila ang nagsisilbi noong timekeeper. May mga linya o markings ito sa gilid at nasusukat ang oras batay sa bilis ng pagkasunog ng kandila. Sa Hong Kong naman matatagpuan ang pinakamalaking koleksyon ng kandila sa buong mundo na binubuo ng 6,360 na mga kandila. Ang bayan naman ng Silang Cavite ang may hawak ng Guinness World Record para sa longest line of candles lit in relay. 621 katao nagtulong-tulong para masungkit ang record na ito noong 2023. Congratulations! Alam niyo ba kung saan naman matatagpuan ang tallest wax candle sa buong mundo? Ang Lilith Tallman's Candle na in-exhibit noon pang 1897 Stockholm Exhibition ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamataas na wax candle sa buong mundo. May taas ng 24.38 meters at diameter na 2.59 meters. Kapag kasama naman sa bilang ang brick base nito, umaabot ang taas nito ng 38.7 meters. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, Kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos masira daw ang araw ng isang OFW sa Saudi Arabia dahil sa kakaisip sa kanyang nahuli cam. Sa kalangitan daw kasi ng gitnang silangan, tila daw may 3 araw. Itong video ng kuha ng ating kababayang OFW sa Saudi Arabia na si Anthony na ilang araw na raw niyang hinahanapan ng paliwanag. Tingnan niyo yan guys, oh. Bakit may ganun doon? Tapos yan, yung pa, oh. Sa video kasi, tila raw 3 araw. Parang ginawa yung sikat ng araw. Nasa gitna yung pinakamalaking liwanag. Bakit kaya ganun? Parang naging crash yung araw dahil naging 3 na siya. Kakaiba talaga siya. Kaya sa pag-asang mabigyan linaw ang kanyang nasaksihan, ang video pinost niya online at tinagang inyong lingkod. Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? At ito naman ang video na kinuha ng ating kababayan na si Anthony sa Saudi Arabia. Sa video mukhang may 3 araw nga. Pero alam niyo ba na base sa siyensya, imposible makakita ng 3 araw sa isang kalangitan. Ang tawag naman sa fenomeno na ito ay parhelion o sandog. Nangyayari ito pag ang ilaw ng araw ay bumabaluktot o nagre-refract dahil sa mga ice crystals sa paligid nito. Para siyang rainbow, nakasuspend sa iyo, magre-reflect sa harapan mo, pero ang pagkakaiba nito is ice crystal. Pero doon sa rainbow kasi kailangan may water droplets. Dito, ice crystal talaga siya. Ang mga sandog ay karaniwang nagpapakita ng mga makukulay na bilog o makukulay na tuldok na matatagpuan sa kanan at kaliwa ng araw. Ayon naman sa mga eksperto, pag nakakita tayo ng ganito sa kalangitan, wala dapat ikabahala o ikatakot ang sinuman. Wala naman sinasabing bad weather indicator. Ang deflection niya nakabase din sa lakas ng hangin at different prism na mag-refract. Marami mga optical phenomeno na nasasaksihan sa ating kalangitan ang maaring ipaliwanag ng siyensya. Gaya na lang ng mga pahabang liwanag na ito. Alam niyo ba kung anong tawag sa mga ito?
Ang tawag sa mga vertical o patayong beam ng liwanag na ito sa ating kalangitan, mga light pillar or ice pillar. Isa itong atmospheric optical phenomenon na resulta ng reflection ng light o liwanag sa maliliit na ice crystals na nakasuspend sa ating atmosphere. Kapag ang liwanag ay nagmumula sa araw, tinatawag itong sun o solar pillar. Pero mga light pillar, maaari ding bunsod ng buwan o ibang terrestrial sources gaya ng streetlights o sumasabog na bulkan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa isang kalsada sa Zambales, halos wala raw makita ang mga motorista dahil sa kapal ng alikabok. Ba't kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sa viral video na pinost nito ni Mark Anthony, akalain mo raw sila mag-road trip sa Baguio dahil sa kapal ng mistulang fog na bumabalot sa kalsada. Grabe yung makita. Zero visibility talaga dito. Pero hindi raw yun ang kanilang destinasyon. Ang daan kasing binabaybay nila, highway sa San Narciso, Zambales. At ang bumabalot sa kalsada, hindi raw fog kundi alikabok. Grabe yung alikabok. Zero visibility lang talaga. Yung mga sasakyan, nag-iilaw na lahat para ma-warning na merong kasalubong. Dahil sa kapal ng alikabok, pahirapan daw ang pagmamaneho. Yung mga nahirapan, yung mga naka-single talaga na motor, mga naka-tricycle, ayan, mga nagbabike. Mabuti na lang daw sa kabila nito. Nakarating naman kami sa San Felipe for surf on time naman. Pero bakit nga ba nababalot ng makapal na alikabok ang highway sa San Narciso? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa makapal na alikabok na bumabalot sa highway ng San Narciso, hindi sandstorm kundi dust storm. Ang sandstorm kasi nangyayari yan doon sa disyerto. Zambales is not a desert area. Kumpara sa sandstorm, mas maliliit na particles sa tinatangay na malalakas na hangin tuwing may dust storm. Ano bang characteristic ng dust? Weather, humid ang area, and then malakas ang hangin. Ang alikabok naman na bumabalot sa San Narciso, galing daw sa Lahar malapit sa Makulkul Bridge. Naalala ko is mga month na ganito talagang maalikabok dahil sa dry na yung lahar. Paalala naman ng eksperto, sakaling may dust storm, iwasan muna ang lumabas ng bahay. Masama sa health kasi yung dust is composed of mga fine particles. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.